Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Sa mga nakaraan nating mga videos, makailang beses na akong gumawa ng mga video tungkol sa ating mga pangulo. Sino sa kanila ang pinakamahusay, sino-sino ang medyo sablay, at sino-sino ang masasabi nating naging malaki ang tulong sa pagunlad ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Ngayon naman ay dadako tayo sa pangalawang pangulo ng Pilipinas dahil hindi matatawag na presidente ang isang presidente kung wala itong vice-presidente. Sa mga pagkakataong namatay, nabaldado ng panghabang buhay, natanggal sa pwesto o nag-resign ng pangulo, walang ibang papalit sa kanya kundi ang kanyang bise na pumapangalawa sa kanyang posisyon. Kaya naman kung gaano mo pinag-isipan ang pagpili ng iyong magiging presidente sa botohan, ay dapat ganun din katimbang ang pagsuri mo sa pipiliin mong bise-presidente ng bansa. Sa mga nakalipas na panahon, ilang bise-presidente na ang nagdaan sa ating kasaysayan na ang marami sa atin ay hindi kilala ang mga ito. Ito ay dahil sa lagi lamang silang nasa likod ng pangulo at madalas na natatakpan ng telon. Kaya naman gumawa ako ng listahan ng ating mga naging pangalawang pangulo para makilala natin sila at mabigyang respeto ang minsan nilang pagsisilbi sa ating mahal na bansang Pilipinas. Kaya naman halika Paps, samahan niyo akong balikan ng kasaysayan upang mas kilalanin pa ang mga natatanging vice-presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Una ay si Sergio Osmeña. Siya ang pinakaunang Bisayang Vice-Presidente ng Pilipinas na naging running mate ni Manuel L. Quezon para sa pagkapangulo sa Nationalista Party. Si Osmeña ang kauna-unahang Secretary of Public Instruction na ngayon ay mas kilala bilang Department of Education. Hinawakan niya ang posisyong ito sa loob ng 3 taon. Dahil sa pagbabago sa sistema ng gobyerno noon sa Pilipinas sa pagpasok ng mga Hapon, si Osmeña ay naging Secretary of Public Instruction, Health and Public Welfare habang nananatili ang kanyang posisyon bilang pangalawang pangulo. Dahil sa pagkamatay ni Manuel L. Quezon na noon ay nasa pangalawang termino na, si Sergio Osmeña ang nanumpang bagong pangulo ng Commonwealth mula taong 1994 hanggang 1996. Pangalawa ay si Elpidio Quirino. Sa muling pagkakatatag ng Commonwealth Government ng Pilipinas noong taong 1945, si Quirino bilang pangalawang pangulo katandem si Manuel Rojas sa pagkapangulo ang mga nanalong mga bagong leader ng bansa. Habang hawak noon ni Quirino ang pagiging pangalawang pangulo ng Pilipinas, hinirang din siya bilang Foreign Affairs Secretary na nagtagal pa ng 2 taon kahit na nahalal na siya noon bilang bagong pangulo ng bansa. Noong nagaganap ang pagpapatibay ng Treaty of General Relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika, sinabi ni Quirino na ang Pilipinas ay dapat magkaroon ng pantay na pribilehiyo at karapatan gaya ng trato ng ibang bansa sa Amerika. Ayon pa sa kanyang testamento noon, wala sa laki o liit ang isang bansa tulad ng Pilipinas kung ikukumpara sa Amerika na napakalaki. Ang Pilipinas ay may sapat na dahilan at kakayahan upang itrato ito ng ibang bansa kung paano nila tratuhin ang ibang malalaking mga bansa. Pangatlo sa ating listahan ay si Fernando Hofileña Lopez Sr. Siyang nakababatang kapatid ni Eugenio Lopez Sr. at co-founder ng ABS-CBN Corporation. Nagsilbi siya bilang pangalawang pangulo sa 3 termino, 4 na taon sa administrasyong Quirino, 4 na taon sa administrasyon ni Marcos para sa unang termino nito bilang pangulo at 3 taon muli sa administrasyon ni Marcos noong ideklara niya ang batas militar. Si Lopez ay mula sa Partidong Nasyonalista. Siya ay naging kalihim ng Agriculture and Natural Resources mula 1950 hanggang 1953 at mula 1965 hanggang 1971. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, naitayo ang Agricultural Training Institute. Taong 1968, gumawa siya ng isang programa kung saan hinayaan ang Pilipinas na makapag-export ng bigas. Pangapat sa ating listahan ay si Carlos P. Garcia. Si Garcia na noon ay running mate ni Magsaysay ay nagsilbing kalihim ng Foreign Affairs habang siya ang pangalawang pangulo ng bansa.
Sa panahon din ng kanyang termino, ang Philippine Embassy sa Tokyo at Consulate sa Kobe ay nabuksan noong 1956. Ito'y 5 taon matapos lagdaan ng Pilipinas at ng Japan ang San Francisco Treaty upang matigil na ang digmaan. Nanumpa si Carlos P. Garcia bilang pinakabagong Pangulo ng Pilipinas matapos mamatay si Ramon Magsaysay sa isang aksidenteng panghimpapawid. Panglima sa ating listahan ay si Diosdado Macapagal. Hindi katulad ng mga nagdaang presidente at vice president tandem, si Diosdado Macapagal mula sa Liberal Party ang pinakaunang vice-presidente ng Pilipinas na nagmula sa kalabang partido ng naging presidente na noon ay si Carlos P. Garcia na mula naman sa Nacionalista Party. Hindi siya binigyan ng posisyon sa gabinete, sa halip ay nilibot niya ang iba't ibang rehiyon ng Pilipinas upang kilalanin ang iba't ibang klase ng mga tao. Kinalaban noon ni Macapagal si Garcia sa muling pagtakbo nito bilang Pangulo na kanya namang napagtagumpayan sa isang landslide vote. Pang-anim sa ating listahan ay si Emmanuel Palaez. Ang vice-presidente noon na si Palaez ay nagsilbi din bilang Foreign Affairs Secretary hanggang taong 1963. Noong panahon ng kanyang termino, binigyan siya ng Pangulo ng Power of Authority upang pormal na tanggapin para sa Republika ng Pilipinas ang pag-transfer ng teritoryo ng North Borneo mula kay Muhammad Ismail Kiram, ang Noy Sultan ng Sulu. Pang-7 sa ating listahan ay si Salvador Laurel. Bilang pangalawang Pangulo ni Corazon Aquino, si Doy Laurel ay nagsilbi bilang Foreign Minister mula 1986 hanggang 1987. Siya din ang naging Prime Minister, isang posisyon na mula sa Administrasyong Marcos subalit na wala din ito noong ma-release ang Proclamation No. 3 sa 1987 Constitution. Bilang isang Foreign Affairs Secretary, ang kanyang polisiya ay nakaakit sa ibang mga bansa upang magbigay noon ng suporta sa Pilipinas. Sa pangunguna ng Amerika, nakatanggap noon ang Pilipinas ng economic at military assistance mula sa ibang bansa. Nagawa din noon ng Pilipinas na idaos ang ASEAN Summit Convention noong 1987 sa kabila ng kaguluhang politika na umiiral noon sa Pilipinas. Pang-8 sa ating listahan ay si Joseph Estrada. Sa panahon ng administrasyon ni Fidel Ramos, binuo niya ang Presidential Anti-Crime Commission. Ito'y naitatag upang magkaroon ng direktang koordinasyon ang maraming mga law enforcement agencies upang mas mapaigting ang pagsugpo sa kriminalidad sa bansa. Ang nooy vice-presidente na si Estrada ang nagsilbing chairman ng naturang komisyon mula 1992 hanggang 1997. Sa panahong iyon ay ipinaparada ang mga nahuhuling kriminal sa mga telebisyon at nagtakda pa ng mas maraming mga special units upang mang-raids ng mga safe house ng mga kriminal. Pang-9 sa ating listahan ay si Gloria Macapagal Arroyo. Sa panahon ng administrasyon ni Erap Estrada, ang nooy pangalawang Pangulo na si Arroyo ay nagsilbing Social Welfare and Development Secretary at hinawakan niya ang posisyon na ito hanggang sa kanyang pagre-resign sa gabinete noong taong 2000. Nag-issue din noon ng presidente ng Proclamation Order No. 15 na kung saan nagbigay ito kay Arroyo ng special at natatanging kapangyarihan sa kanyang opisina. Sa pagkakaalis ni Estrada sa kanyang posisyon bilang Pangulo ng Bansa, nanumpa si Arroyo bilang pinakabagong Pangulo ng Pilipinas noong taong 2001. Sa pangalawang pagkakataon na siya ay tumakbo bilang Pangulo ay nakuha naman niyang muli ang posisyon, subalit umalingasaw ang kanyang pandaraya lalo pa nang lumabas ang Hello Garcia scandal. Inamin naman ito ni Arroyo at humingi din ng tawad sa taong bayan. Pang-10 sa ating listahan ay si Chofisto Ginggona. Dahil sa walang naganap na eleksyon noong maupo si Gloria Arroyo at mapatalsik sa pwesto si Erap Estrada, nanumpa si Ginggona bilang pinakabagong vice-presidente ng Pilipinas. Siya din ang naging Secretary of Foreign Affairs ng halos 1 taon bago ito mag-resign. Pang-11 sa ating listahan ay si Noli De Castro. Ang nooy broadcast journalist at vice-presidenteng si De Castro ay nagsilbing Housing and Urban Development Council Chairman sa 6 na taon ng kanyang termino bilang pangalawang Pangulo ng bansa. Nabigyan din siya ng opisyal na papel sa Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund, Housing and Land Use Regulatory Board, National Housing Authority, the National Home Mortgage Finance Corporation, Social Housing Finance Corporation at Home Guarantee Corporation. Noong taong 2009, inimbestigahan si De Castro sa isang Senate hearing matapos ipalabas ang isang agresibong advertising campaign para sa bagong loan program ng Pag-ibig Funds. Ilang buwan matapos ang kanyang termino, lumabas ang mga issue tungkol naman sa 6.6 bilyong pisong housing scam na sangkot ang Pag-ibig Fund at Globe Asiatic. Pang-12 sa ating listahan ay si Jejo Marbinay.
Mula din sa kalabang partido ng presidente, inappoint ni Noynoy Aquino si Binay na noon ay kanyang bise sa dalawang mahalagang papel. Una ay ang Housing and Urban Development Council Chairman at pangalawa ay ang Presidential Advisor on Overseas Filipino Workers. Pinangunahan niya ang pagpapauwi sa mga inabuso at inaping mga OFW mula sa iba't ibang bansa sa mundo. At ang pang-13 sa ating listahan ay si Leni Robredo. Walang nakuhang kahit anong posisyon noon si Robredo sa gabinete. Sa panahon ng kanyang termino ay itinoon niya ang kanyang pansin sa Angat Buhay Partnerships Against Poverty Project. Layunin ng proyektong ito na mabigyang pansin ng mga nangangailangang mga mahihirap na mula pa sa mga malalayong lugar. Nakipag-partner ito sa iba't ibang mga organisasyon na tulungan ng nasa halos 300,000 pamilya at nakalikom ng nasa 400 milyong piso para sa mga mahihirap. Ang lahat ng ito ay ayon sa website ng Office of the Vice President. Samantala, alam ko na maraming magtatanong kung bakit wala sa ating listahan ng kasalukuyang Vice Presidente ng Pilipinas na si Sara Duterte. Yun ay dahil hindi pa tapos ang kanyang termino at hindi pa natin alam kung ano pa ang kanyang mga susunod na gagawin o mangyayari sa nalalabing mga taon ng kanyang panunungkulan. Kaya chillax lang muna tayong lahat dahil baka sa susunod kong video na gagawin tungkol sa mga Vice Presidente ng Pilipinas ay nasa top 1 si Sara Duterte. Kung kayo ang tatanungin mga paps, sino sa tingin nyo ang pinakamahusay na Vice Presidente sa ating kasaysayan? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinion sa comment section sa ibaba ng video ito. Maraming salamat po.